presko ang hangin. Sariwa ang mga pagkain. Aminin niyo, biyeros, iba talaga ang dalang saya kapag umuwi sa probinsya. Matagal ko na talagang gusto sabihin to. Narinig ko lang to kapag may mga report eh. Yung tubig ay rumaragasa! Dito, simple lang ang buhay. At masaya na ang mga tao sa mga simpleng bagay. Sa biyaheng ito, tara na't umuwi ng probinsya at namnamin ang simpleng buhay sa Oriental Mindoro. Sa payapang bukid na ito sa bayan ng Socorro, may bumabasag ng katahimikan. Bilang ko ng tatlo, kakalimutan na kita! Go, Kuya Boyet! Go, Kuya Boyet! Hi! Tara na maglaro! Isang dalaga na kilala online sa alias na Kamangyan. Mga kamangyan! Ang kanyang TikTok account, meron lang namang mahigit 7 million followers at tumataginting na 140 million likes. Sa kanyang videos, ipinakikita niya ang payak na pamumuhay sa probinsya. Buko kayo dyan! Oy, nakagalawan! Malakas! Yay! Patok ang videos niya online dahil sa taglay na kakulitan ng dalaga. May naabutan ho tayo nag-spray ngayon, so tayo ay matis. Pasok na po ako sa school tayo sa loob. Ang bigot! Tatay, ano pong naman ito? Ba't parang buong library? Mga kamangyan, andito na naman tayo sa nyugan ng may nyugan. Siyempre wala tayong tanim. Kaya ko, kaso ay natatakot ako gawa ng baka ako'y mahulog sa'yo. Ay! Pagkatapos si tatay magpunla-punla, magtatakbo ako dito. Naamoy ko na ang tunay na tagumpay! Ano na nga ba ang nagbago mula nang makilala siya sa social media? Anong nagbago? Siyempre po, parang ang unang-una po dyan, si tatay ko kasi ay magbubukid. Opo. Hindi na niya kailangang mangutang. Ngayon, bayad na lahat ng utang. Bayad na lahat! Tutok lang, biyeros, dahil dadayo tayo sa bukid para personal na makilala si Kamangyan at ang simple nilang pamumuhay. Kung si Kamangyan, parang hindi na ubusan ng energy, ang mga falls naman sa bayan ng Bako para bang hindi rin nauubos. Walang tigil ang daloy ng tubig dito. Ang mga falls kasi, higit pa sa 10. Ang dami naman. Hindi lang yan, malinaw at malamig din ang tubig. At kahit saan ka man tumingin, no basura spotted. Wow! May property kami dito na 24 hectares. Ngayon, yung property namin dito, merong konting ilog. And then, in-explore ko to hanggang taas. So, inakyat ko yan. Tinignan ko kung nasa ng source ng tubig. Yun pala nandito sa loob. Noong una, private property daw ang lugar na ito. Hanggang sa naisipan ng pamilya ng may-ari na buksan ito sa publiko. Ngayon, isa na ito sa mga sikat na puntahan. Hindi lang ng mga turista, pati ng mga lokal sa Oriental Mindoro. By word of mouth, nakita nila, maganda nga pala. No need for renovation dahil sa natural na ganda ng lugar, nabighani na raw ang mga pumupunta. Tuloy-tuloy ang pagdaloy ng ginhawa, ng tubig. Dito pa rin sa bayan ng Bako, ang kanilang pool, hindi raw kailangan ipunan ng tubig. Kusa na itong dumadaloy. Ang tubig kasi ng pool, galing sa ilog. Man, I'm telling you, this resort may samut-saring pool areas. Hindi lang yun. Meron sila parang giant slide. Na yung tubig, matagal ko na talagang gusto sabihin ito. Narinig ko lang ito kapag may mga report eh. Yung tubig ay rumaragasa! Yes! Rumaragas ang tubig. Mike, rumaragas ang tubig mula sa Lantuyan River. At yun yung Mount Halcon. Tony Halcon. It's my first time to see such a thing, actually. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, wow! From there! Papunta doon!
That's probably more than 100 meters. More than 100 meters yan. Parang more than 2 Olympic-sized pools. Slide ka mula doon. Papunta sa pinakababa. Solid. Solid. Pwede, gets ko yung feel eh. Dati kasi hindi ko trip yung, ginagawa nilang man-made pool area na may semento. Parang nawawalan yung pagiging natural look. Pero yung ganda yung pagka-setup nila, parang, sure, alam mo, ginawa ng tao, pero malinis ba? Malinis at walang tao. Kasi 6 o'clock in the morning eh. Talagang perfect timing. Maliligo nga ako sa banyo. Kung sa Baco, man-made ang kanilang Rumargasang slide. Dito naman sa Gloria, made in Kawayan. Ang bayan ng Gloria sa Oriental Mindoro, sagana sa Kawayan. Kaya kahit ang kanilang mga libangan, gawa pa rin sa Kawayan. Fasten your seatbelt sa isang exciting ride down the bamboo slide. Wala pa kaming na-feature na slide na gawa sa bamboo. So, paano nagsimula yan? Nakaisip po yung president po ng association, yung Malubay Ecotourism Association, na magkaroon po ng unique nga na activity po dito. Siyempre, bago to. Opo. At gawa sa Kawayan. Paano naman yung durability? Nung tinatry po namin yan, may mga experts din naman po kami kinoconsult para po malaman namin kung ano po yung safety level po niya. From time to time po, pinapacheck namin. May haba itong 180 meters at abot lang ng 10 seconds para marating ang dulo. Mabilis pala siya! Pero syempre, biyahe ko to. Kaya susubukan ko muna para sa inyo, Beros. In 3, 2, 1! I guess, lumapit ka para malaman mo kung anong naramdaman ko. Yes. Well, actually, okay siya pababa. Gusto mo pa siyang bumilis. Bumilis na bumilis. Gusto mo siyang humahaba ng mahaba tapos doon bibitinin ka ng konti. Feeling ko, nasa first part lang talaga sila pero hahabain pa nila ito para mas humaba yung maganda at masayang experience na dala ng Gloria. Sino mag-aakalang ang simpleng Kawayan magagawang thrilling na libangan? Hindi matatawarang saya sa probinsya. O, saan ka pa? Kawayan, maraming gamit yan. Bukod sa pwedeng gawing slide, alam nyo bang pwede rin itong kainin? Ano po yung parte ng mismong bamboo na gagawin mong labong? Paano nyo po malalaman? Ito po. Okay. Bata pa siya tapos mga 1 feet pa lang ang taas. And usually, gaano katagal bago nyo pong i-harvest yung labong? Ito po siguro mga 1 week. 1 week lang po yan? Opo. Ganyan na po. As in, lalaki na po ng ganyang Opo. So talagang tama yung sinasabi nila kapag bamboo talaga mabilis pong mamunga. Mabilis agad. Or mabilis lumaki. Bilisan na rin nating anihin. Bago pa anihin ang iba yan. Hey! Gamit ang bamboo shoots o labong. Nakagawa ang mga lokal ng Gloria ng iba't ibang putahe. May pang-ulam gaya ng labong relleno at labong French lumpia. Meron ding side dish na labong kimchi at snack na labong French fries. Pwede na siguro muna nating unahin ang labong French fries. Ayan. See? Oh. Alright. Parang ito, hindi ko pwedeng hawakan lang. So, pwede kong gamitin ang kanilang bamboo utensil. Uy, sharp enough. Labong relleno. Pero ito steamed. Ito naman gamit-gamit ang mismong bamboo na apparently takes longer. But tingnan natin kung anong difference ng lasa. Sige, dito ba tayo sa steamed? This tastes differently. I think para sa akin mas pabor sa akin dahil gusto ko yung medyo may konting sunog, may konting texture. Yung steamed ayos din naman but between the two, I would prefer this.
And of course, your classic lumpiang hubad. Pero ito, labong din. Ito, may meat na to. It's such a great base ingredient to any dish kasi nga it's healthy, it's easy to cook with, and it's yummy. Malaking bahagi ng buhay ng mga taga-Oriental Mindoro ang kawayan. Sa katunayan, ang mga mangyan, dito raw nagsusulat? How? Isa sa mga nananatiling gumagamit ito, si Bayi o Auntie Epping. Nung unang panahon talaga sa mga mangyan, ang pagsusulat sa kawayan ay isang proseso ng pagdodokumento ng mga awitin o tula. Ang mga kawayang pinaglalagyan noon ng nganga ang nagsisilbing papel na sinusulatan ng ambahan o mga tula. Si ay pudbay upadan kang tinaginduman, may ulang madikagnan, may takip madikaywan. Para hindi ito mabaon sa limot, patuloy nila itong itinuturo sa mga susunod na henerasyon ng kanilang tribo. Punay nan hinaki balaw is narigo siye, kay apunan sa ili. Ang mga mangyan talaga namang resourceful. Bukod sa ginamit ang kawayan para magsilbing papel, nakagawa rin sila ng sariling bersyon ng instrumentong tinutugtog. Gitgit ang tawag nila sa instrumentong ito. Literal na crowning glory ng mga hanuno mangyan dahil para mapatugtog ito, gumagamit ng buhok ng tao at hayop. Para po siyang violin, kung tawagin, no? Paano po nagsimula ito? Pati, tama po ba na dati hindi po nylon yung strings? Dati gumagamit ho kayo ng buhok ng tao o buhok ng kabayo or aso? Opo. Tama po, pero nung unang panahon po talaga, talagang sadyang string na po ng nylon ang ginagamit. Apo. Ang ginagamit lang po dito na pang ganito po siya, yun po ang buhok ng kabayo nung unang panahon. Okay. Yung buntot po, yung buntot ng kabayo. Bakit? Dahil po ba makapal at matibay yung buhok ng kabayo? Isa na po doon, matibay. Matibay. Pangalawa, kapag po yun na ang ginamit natin, mas ang tunog po talaga iba. Parang mas matingkad po siya. Mas malakas. Mas malakas. Noong unang panahon, may mga mangyan daw na nagpapastol ng mga kabayo. Dito sila kumukuha ng buhok para gumawa ng bowstring, yung panghagod sa gitgit. Pero habang tumatagal, pakonti ng pakonti ang mga kabayo sa tribo. Pero ganito po yun, nung unang panahon, hindi lang po siya talaga buntot ng kabayo. Kahit buhok ng tao mismo, gumagamit po kung may available. Kasi sa mga mangyan po, sa hanuno o mangyan, hindi talaga siya nagpapaputol ng buhok, kahit ang lalaki. Lalaki at babae po, pare-pareho kaming mahahaba ang buhok. Apo. Kaya para sa kanila, sa mga gumagawa ng gitgit, madali pong kumuha ng kanilang sariling buhok. Singtibay ng hindi nila napipigtas ng tradisyon, ang hindi natitinag na gitgit ni tatay magsaysay, na naipasa na raw sa maraming henerasyon. Kung saluluhin ko pa ito. Ganun po. So, malamang po, kung saluluhin niyo po, talagang 100 years na, baka... Ay, hindi lang. Hindi lang po. So, tutugtog ho kayo, tapos nun, kung gusto ng babaeng magtugtog, tutugtog din siya. Ano po bang ibig sabihin nun? Kung sinabi ng babae, pwede bang pahiram? Ako naman magharana. Ibig sabihin nun ba na parang type kita? Siguro. Sa mga lalaki, ganun nga po, sir. Pero sa amin, sa mga babae, talagang natutunan namin ito para ito ay aliwan namin baga. Para mas maging buong tunog ng gitgit, may mga seremonya silang ginagawa. Ito na, Biheros. This is it. Maririnig na natin ang tunog ng gitgit. Maaantig din ang damdamin natin sa kwento ng nakilala naming lokal na si Haymay. Isa siya sa mga unang tagapag-alaga ng mga bukid sa bayan ng Calapan. Sa tagal niya sa lugar, nasaksehan niya ang maraming pagbabago dito. Mula sa pagiging caretaker, nag-level up na si Haymay at isa na siyang operations manager ngayon. Nax! Kayo po yung pinakaunang tao dito? Opo. Ilang taon na po yun? 20 years na po 20 years kami. ago. Wow! So nagsimula po itong farm na to. Ano po yung... Anong klaseng farm? Mga prutas lang po. Prutas lang po. Saging, niyog, ang mga ganun.
Sa ngayon ay livestock farm na rin ito. May mga alaga silang baboy ramo, baka at kambing. Sa farm na to, may paiwi o paalaga system kung tawagin. Kami na mabahala dun sa lahat. Alagaan namin yung goats nyo, paanakin namin, then we also buy yung offspring ng goat niya. Sakto yan para sa mga gustong magsimula ng livestock farming. Dahil sa pagsisikap ni Ate Haimay at ng kanyang asawa, napabuti nila ang kalagayan ng kanilang pamilya. Dumating po kami dito mag-asawa, iisa pa po ang anak namin. 2 taon po yun. Tapos siya po ngayon ay isang teacher na po. Teacher na? Nice. Simple man ang kabuhayan, posible pa rin na malayong mararating Bieros. Yan din ang napatunayan ng content creator na si Kamangyan. Nagsimula sa wala, pero ngayon, parang hindi na raw nauubusan ng biyaya. I say, deserve! So, ano ba yung tunay mong pangalan, Kamangyan? Mercedes Plaza. Maria Mercedes. Doon po nagsimula kasi si tatay mahilig manood ng... Ano? Kay Talia. Yun, Talia. Wow! Oo nga pa, tay, no? Talia, si tatay. Paano kayo natuto magluto? Eh, syempre, nakikita ko naman dyan kay... Nakikita ko kay nanay, kay natatay. Okay. Tapos, syempre, mahilig din ho kami kumain. Dapat mahilig ka rin magluto. Tama. Madalas siyang content ang tulong-tulong nilang pagluluto ng mga pagkain pinagsasaluhan nilang pamilya. Normally, yung mga niluluto nyo ay kinukuha nyo din ditong malapit sa inyo? Kalapit na bayan po, sa Pola. Pero pag wala po, minsan, nadayo po talaga kami ho mismo yung nanghuli. Ganon? Hindi biro ang ginagawa nila panghuhuli, Bieros. Laki nga! Oy, hindi man nila nagapang... Huwag kang kabahan, nakabahan si Judy. Grabe, medyo delikados. Puro mga gayon nga. Para sa mga sawa. Pero para sa iyahay niya sa amin ngayon, umaga pa lang na malengke na sila ng kanyang tatay. Ano ba nagsimula yung vlog na yan? Ako ho, mahilig-hilig na talaga ako manood ng mga vlog. Aha. So nagsimula ka, kumbaga, yung mga kapatid mo sumama na din o sama-sama kayo? Yung kapatid ko na po talaga yung nasabi niya na parang may potential sa pagbablog. Aha. Wow naman. Ay, ginatang mais naman nga ni ho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga Kamangyan. Hindi yan mano. Pero ayun nga ni ho mga Kamangyan, ang masarap naman talagang luto dito ay yung ina-steam laang. Grabe, sobrang bango niya. Parang gusto ko nang kainin. Huy, napaka-uwi. Paano yung transition? Po, syempre, parang trip-trip lang lahat ng paggagawa ng content. Okay. Hanggang sa ang dami nang nag-support sa amin. Sa mahigit 4 na taon bilang content creator, hindi niya lubos akalain na sa simpleng pagpapakita ng payak na pamumuhay nila sa bukid, ang siyang babago ng kanilang buhay. Binidyohan na namin dito yung buhay namin dito sa Mindoro. Paano kami namumuhay dito, gano'ng kasimple yung buhay namin dito. Nangunguha kami ng mga saging, nanguhuli kami ng mga isda. Okay. Ngayon, hindi na masyadong simple yung buhay niyo. Natawa na lang. Natawa ka na lang. Okay naman. Siyempre, doon pa rin tayo sa pinagmulan. Ang payak ng probinsya ng Oriental Mindoro, may kakaibang residente na dito rin na piling manirahan. Sa bayan ng Gloria, may naniniraang species ng paniki na sa Pilipinas lang matatagpuan. Ito ang Philippine Pygmy Roundleaf Bat na nakatira sa Twin Panton Cave. Ito po ay pwede na po sa mga tourists, kaya po siya ay nagagamit na ngayon at nagiging kilala na po siya sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. Bago natin ma-meet and greet ang mga paniki, ang mga ibong balin sa sayaw muna ang nag-welcome sa atin sa bukana ng kuweba. At para makapasok sa lungga ng mga paniki, kinakailangan mag-duck walk sa isang maliit na lugusan. 5 minuto lang daw pwedeng magtagal sa loob ng kuweba. At ang paalala nila sa mga bibisita, bawal daw pumasok dito ang mga may sugat. Kapag may sugat po ang turista, hindi po namin siya ina-allowed na pumasok sa loob dahil may tendency po na pwede ito mag-cause ng infection sa kanilang mga sugat. Bago pa maging tahanan ng mga paniki ang kuwebang ito, dati raw itong naging taguan ng mga Mangyan noong panahon ng mga Hapon o World War II. Hindi na raw tiyak ng mga lokal kung gaano nakatagal na ninirahan ang mga paniki sa kuweba. Ang sigurado sila, nandito pa rin ang mga paniki dahil nananatiling payak at natural ang kanilang lugar. Para naman kay Kamangyan, ang simpleng pagpapakita lang online ng kanilang payak na pamumuhay nakaengganyo ng milyong-milyong taga-subaybay. Pero sa ilang taong pagiging content creator ni Kamangyan, ano na nga ba ang nagbago sa kanilang buhay? Anong nagbago? Siyempre po, parang
Ang unang-una po dyan, si tatay ho kasi ay magbubukid. Opo. Hindi na niya kailangang mangutang. Dati po kasi, kailangan muna niya mangutang. Tapos yung kikitain niya dun sa pag-ani, kapambayad niya lang dun sa utang. So parang wala din halos. Ngayon, bayad na lahat ng utang. Bayad na lahat. Tay, bayad na lahat. Talaga? Bayad na. Tapos yun po, nabibili na namin siya. Sila na yung umuutang ngayon. Sila na. Sa edad na 25 years old, nakabili na siya ng sasakyan. Nakapagpa-renovate ng bahay. At nakabili ng ekta-ektaryang lupain. Nakikita niyo yan? Nakikita niyo yun? Nakikita ko rin. Ang ganda, no? Mapapasasana all talaga. Ano na yung nasa target mo? Ano yung sa future? Ano yung mga plano na? Gusto po namin magkaroon ng farm, pati kayong buong pamilya. Gusto namin yung parang mating kami sa paligid, yung mga tanim, mga hayop, andyan. So yun po yung napag-ipunan po namin. So kahit na sabihin na natin, malaki na yung kita nyo, talagang sa farm pa rin kayo. Opo. Ano bang meron sa farm? Parang nakaka-chill siya. Pag kunyari wala kayong hawak na social media, kung may problema kayo, tingin-tingin lang kayo sa paligid, mga kulay green, parang nakaka-chill siya. Paano So, pa rin tingin-tingin sa paligid? Tingin-tingin, kagaya po niya. Okay. Chill-chill kayo dyan. Chill-chill. Pag may problema kayo, kayo dyan. Dahil napasarap ang kwentuhan namin ni Kamangyan, hindi ko namalayan na luto na palang sugpo at alimango. O mga biyero, kumuha na ng kanya-kanyang plato at tayo nang makisalo. Mas sumasarap nga naman ang kain basta't kasalo ang pamilya. Ang buhay na buhay at berdeng-berdeng patunay na maaalaga ang mga Mindoreño sa kanilang lugar. Ang 42-hectare na Silonay Mangrove Conservation Area and Ecotourism. Meron kami ditong 15 species ng mangroves, 29 species ng birds. So dito yung endemic o halos yung bibihira ng makita. Para makita ng malapitan ng bakawan, maaring sumakay ng kayak. Isa si Halloween sa mga tour guide rito na nagtuturo sa mga turista ng kahalagahan ng bakawan para sa kanilang komunidad. Malaking naitulong yung bakawan sa amin kasi pag nabagyo, wala nang masyadong nasisirang bahay. Sila yung mangrove yung nagsisilbing pananggalang namin sa malalakas na hangin at malalakas na alon. Kaya naman patuloy itong pinangangalagaan ng mga lokal ng Silonay. Hindi lang para sa kanilang sariling pangkabuhayan, kundi para sa ikabubuti ng buong komunidad. Ang inyong lingkod na biyaherong Makata. Kayo'y hahandugan na ngayon ng isang makabuluhang tula. Ang aking sapilitang isinama, si Nanay Daing, natutugtog sa kanyang git-git. Roses are red. Violets are blue. Kami narito ngayon sa Oriental Mindoro. May nakamamanghang kuweba at slide na gawa sa bamboo. May natural falls that are so sweet and freshwater pool na color blue. Pwedeng tumugtog ng git-git at magluto ng malaking alimango. At kung mga tanong nyo'y, paano pumunta rito mula Maynila? Pwedeng sumakay ng ruru. O ano, mga biyaheros, tara na maglakbay sa Oriental Mindoro. Sa pagtira sa probinsya, may aral tayo natutunan. Hindi kailangan maghangad ng sobra-sobra. Ang pagiging kontento sa mga simpleng bagay, nakapagdadala ng walang katumbas na saya sa ating buhay. Approve!